Paano palakasin yung sari-sari store mo kahit maraming kalaban? Ngayon palang lunukin mo na. Nakapag sari-sari store owner ka, may gagayat may gagayas tindahan mo. Marami yan. Pero ang tanong, paano pa rin palakasin ang kita ng sari-sari store mo? Kahit maraming kalabang sari-sari store dyan sa tabi nyo. Meron tayong dalawang paraan na hindi nila kayang gayahin. At doon tayo lalamang sa dalawang paraan na yun. At yung dalawang paraan na yan, para lumaki ang kita ng sari-sari store mo, malalaman mo kapag natapos mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano palakasin ang sari-sari store kahit marami kang kalaban? Kung gusto mong malaman yan, may kwento ko sa'yo. Naalala ko pa dati, yung sari-sari store namin sa inay ko. Way back 2020, nung nag-pandemic, sobrang higpit, lockdown ang bawat lugar. Alam nyo naman nung panahon na yan, nung lockdown, hindi makalabas ang tao. Puro sundalo ang kalsada. Madaming pulis, madaming checkpoint na nagbabantay. At kailangan mo ng quarantine pass para makalusot ka sa mga checkpoint ng bawat barangay. So kami ng inay ko, nakitaan namin ng opportunity yun. Yung tatay ko, nakakalusot sa mga checkpoint. Kasi meron siyang kakilala na mataas ang ranggo sa pulisya. Kaya nakakalusot ang tatay ko sa checkpoint. At na-pick up kami sa bagsakan ng mga isda. Kumukuha kami ng isda. Yung bagsakan ng mga isda, pumipick up kami dyan madaling araw pa lang. At pagdating ng umaga, dinadala namin sa aming sari-sari store. Dagsa ang tao. Kasi wala silang mabilhan ng mga ulam. Lockdown, pandemic nung panahon na yan. Diyan kami pumaldo nung panahon na yan. Isda, karne. Kaso dumating na ang matinding problema. Yung kapitbahay ng sari-sari store namin, ginaya. Nagtinda rin ng mga isda. Nagtinda rin ng sari-sari store. At yung katapat namin, kapitan ng barangay namin, ginaya din ang aming sari-sari store. 3 na kami. Magkakalapit. 2 na ang kalaban namin. At madami-dami na yun. Hati-hati na ang customer namin. Yung dating pumaldo kami, nahati ang customer nun. Kasi ginaya ka eh. May kalabang ka ng 2. Ganon na nangyari sa amin. At yan yung masakit na nangyari sa amin. Yan ang problemang dumating sa amin nun. Pero alam mo ang ginawa namin? Nag-focus kami sa marketing. Marketing. Kasi yan ang hindi kayang gawin ng mga kalaban mo. Kasi ang inay ko talagang negosyante. Mahusay talagang negosyante. Simula dalaga pa lang siya. Negosyante na yan. Eh yung gumaya sa amin, yung kapitbahay at yung kapitan, mga hindi naman negosyante yun eh. Ginaya ka lang. Kaya doon kami lumamang. Sa utak naming negosyante. Sa utak negosyante ng inay ko. Doon kami lumamang. At ang inay ko, pinokus niya ang pakikisama sa mga customer. Marketing at pakikisama sa mga customer. Diyan sobrang galing ng aking inay. Yan ang pinokus namin sa aming sari-sari store. Kaya sa panahon ngayon, yung mga gumaya sa amin, yung kapitan at yung kapitbahay namin, wala na sila. Alam mo kung bakit? Kasi hindi talaga sila negosyante. Nanggaya lang sila. Malawak ang mundo ng pagninegosyo. Kailangan matibay ang loob mo dito. Handa ka sa mga problemang dadating. Kailangan masusolusyonan mo yan. At yan ang pagbabagong nangyari sa buhay namin. Sa sari-sari store ng aking inay, walang nananalo. Nahihirapan silang talunin ang sari-sari store namin dahil sa kapangyarihan na mag-marketing ka, mag-ingay ka para sa negosyo mo. At ang customer, kusa nang lalapit yan. Kasi maingay masyado. Maingay ang negosyo mo eh. Marketing yun. At yan ang nagpabago ng laro sa aming sari-sari store. Kaya ang sari-sari store namin, mag-iisang dekada na. Sari-sari store ng aking inay. Ang pinakamalakas sa aming buong barangay sa panahon ngayon. At yan ang gusto kong ituro sa'yo. Sa usapan natin to, ito yung 2 paraan para lumakas ang sari-sari store mo kahit marami kang kalaban. Ang pinakauna agad dyan, pakikisama sa mga tao. Ang gagawin mo dito, syempre papakisamahan mo ang mga customer mo. Yung mga bibili dyan sa tindahan mo, kailangan gagaan ang loob niya sa'yo. Magtitiwala siya sa'yo. At kapag naging close mo na yan, yung customer mong yan, i-add mo sa Facebook. I-add mo yung Facebook account niya. Pag na-add mo na ang Facebook niya, diba sa Facebook, lumalabas kung kailan ang birthday ng bawat isa. Nagpe-Facebook ka ba? Kasi bawat Facebook, bawat tao, lumalabas kung malapit na ang birthday nila. Pues yung customer mo, yung mga naging ka-close mo, i-add mo lahat sa Facebook mo. At tignan mo kung may malapit na ang birthday. Tandaan mo yung birthday nila.
Lagi mong i-check ang Facebook nila. Kailan ang birthday ng taong to? Pag nalaman mo yung birthday niya, kinabukasan birthday na niya. Kailangan i-message mo na siya ngayon. Bago pa siya mag-birthday kinabukasan, kailangan ma-message mo sa ngayon. Example natin ang pangalan ng suki mo, si Ramon. Babatiin mo si Ramon ng happy birthday. I-message mo siya sa kanyang Facebook. Happy birthday, Ramon. Meron ako sa yung free na pulutan. Free pulutan. Kaso, kailangan mong umorder ng 3 case ng beer. Happy birthday, Ramon. Baka magustuhan mo lang, iaalo ko sa'yo. Sabihin mo lang yung katagang yan. Bibili yun. Bakit hindi sila bibili? Ibinati mo eh. Sa lahat ng tindahan na kalaban mo, ikaw lang yung bumati sa kanya. Tapos ka-close mo pa siya? Bibili yun. May mga bisita yan at gusto niya maging mayabang sa kanyang bisita. Gusto niyang ilibre kasi birthday niya eh. Kaya ngayon, ikaw ang nagbati sa kanya. Sa'yo agad bibili ng beer yun. Binigyan mo pa ng libreng pulutan? Matutuwa sa'yo yun. Kasi iisipin niya, regalo mo yung libreng pulutan sa kanya. Sobrang tuwa yan, bibili yan. 3 case agad. Eh magkano ang 3 case mo? Di ba sa beer, ang laki ng tubo mo dyan? Isipin mo, may 10 tao ka na kinausap sa Facebook na birthday nila kinabukasan. Yun agad ang tutubuin mo sa isang araw. Huwag mong ipagsasabihan sa lahat ng kalaban mo sa sari-sari store. Yan ang pinakamagandang gawin mo. I-add mo sa Facebook, tignan mo kung kailan ang birthday. Bago mag-birthday kinabukasan, batiin mo na. Alukin mo na. Kung ano man ang gusto mong alukin. Binigyan kita ng example, libre pulutan. Kaso bibili ka ng 3 case na beer. Happy birthday, Ramon. Yang katagang yan lang. Sobrang bisa niyan. Para lumakas ang sari-sari store mong yan. Ayos! Okay, next, dadako na tayo sa pangalawa nating paraan. Kung paano lumakas ang sari-sari store kahit marami kang kalaban ay ang marketing. Walang iba marketing. Marketing kasi maghahanap ng mga customer mo. Marketing ang mag-iingay ng negosyo mong yan. Marketing yun. Pues ano ang pinakamakapangyarihang marketing na gagamitin mo? Walang iba kundi mag-vlog ka. Mag-vlog ka dyan. Ilang beses ko na itong sinabi sa inyo. Sa sari-sari store nyo, i-vlog nyo ang customer nyo. For example, may suki ka dyan na nakakausap mo. Nabibiro mo. Simplihan mong videoan yung customer mo yun. At i-upload mo sa social media ng sari-sari store mo. Maraming makakapanood niyan, taga-inyo. At yung mga taga-inyo makakapanood niyan. Tindahan mo lang may isip nila. Kasi lagi ka nilang napapanood, nagbablog ka eh. Yan ang kapangyarihan ng marketing. Pag maraming nakapanood, maraming bumili, naging kaibigan mo. Tignan mo kung kailan ang birthday nila, i-add mo sa Facebook. Sobrang mahiwaga yun. Hindi ka na mauubusan ng pera. Hindi nahihina ang sari-sari store mo. Pero kailangan mong galingan. Sa sinabi kong 2 paraan na yan, kailangan mong galingan. Naniniwala ako, yan lang ang paraan para makasurvive, para lumakas ang sari-sari store mo. Gawin mo yung 2 paraan na yan. Mahirap yan. Mahabang panahon mong pagtatrabahuan yan. Hindi yan madali. Pero yan lang ang paraan. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kasi ang kalaban natin dito, unti-unti nang malugi ang sari-sari store mo. Kasi lahat ng tao kayang magtayo ng sari-sari store kinabukasan agad. Magkaroon lang sila ng 5,000 piso. Kaya na nila magtayo ng sari-sari store. At magagaya ka na nila. Kapag nagaya ka, lilipat ang customer mo sa iba. Anong mangyayari sa sari-sari store mo? Malulugi. Malulungkot ka. Matatakot ka muli magnegosyo. Iyan ang matindi nating kalaban. Matindi ang kalaban na yan. Kailangan nating talunin yan. Kaya inaanyayahan kita. Palagi tayo mag-usap. Nandito ako palagi. Kakampi mo ko. Kwentuhan lagi tayo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Para lagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Inaanyayahan kita. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kapwa negosyante ko, pangako nyo sa akin ngayon, huwag kayong susuko. Huwag na huwag kayong susuko. Kahit masakit kasi ginaya ka, huwag kayong susuko. Kung kami dati, hindi kami sumuko kahit ginaya kami. Pues kayo din, wala kayong karapatan na sumuko. Tuloy-tuloy lang. Kasi yun nangyari sa amin dati. Kung kami sumuko nun, baka walang negosyo ang inay ko. Baka walang sari-sari store na tumutulong sa maraming tao dito sa lugar namin. Kaya ikaw na kausap ko. Ikaw na negosyante. Ikaw na may-ari ng sari-sari store. Huwag kang susuko. May paraan palagi tayo sa pagnenegosyo. Kung gusto mong magpaturo sa akin kung paano palakasin ang benta mo, may kailangan lang tayong pihitin dyan para hindi ka na maubusan ng benta araw-araw. Meron ka lang hindi ginagawa dyan. Kaya hindi tuloy-tuloy ang pasok ng benta sa negosyo mo. Meron kang hindi ginagawa. Kapag hindi mo ginagawa yun, talagang matumal.
Talagang tatalunin ka ng kalaban sa sari-sari store mo. Tatalunin ka ng mga yan. Kapag nagpaturo ka sa akin, kapag nag-enroll ka sa akin, kapag nag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka kung paano dumami ang benta sa sari-sari store. Kapag nagpaturo ka sa akin, hindi mo na problema ang benta. Araw-araw, kung gusto mo magkabenta ng 10,000, kayang-kaya mo. Kasi may sistema akong binuo dyan kung paano walang mintis na pagbebenta. Sa bawat customer na papasok, bibili sa tindahan mo, di pwedeng hindi yan bumili ng madami sari-sari store mo. Kasi yan ang sistemang binuo ko. At yan ang ituturo ko sa'yo sa isang buwan. One-on-one. Live mismo kung makakausap. Ibubunyag ko po sa inyo lahat ng kailangan nating gawin. Pihitin sa tindahan mong yan. Aktual nyo akong makakausap. Tuturuan ko kayo kung paano magkabenta ng madami araw-araw sa tindahan nyo. Kung gusto mo magpaturo sa akin sa program na bubuksan ko, Benta System, Sales System, na 1 buwan kitang tuturuan. Araw-araw. 3 oras isang araw ang ituturo ko sa'yo. Mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. I-comment mo dyan, sistema sa pagbebenta. Mag-comment ka nun para alam ko. At i-message po kita. Tuloy-tuloy na po ang usapan natin nun hanggang sa maturuan kita. Ayos po ba yon? At nga pala po, sa mga gusto pong kumuha ng ating libro, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, basahin nyo po ang librong to. Yung dating hindi nyo alam sa pagnenegosyo nyo, na imposible, nandito sa librong to. Kapag nabasa nyo to, maraming magbubukas pamamaraan sa negosyo nyo na kailangan nyong gawin. Marami kayong malalaman sa librong to na hindi nyo mahanap kahit saan. Sa librong to, mababasa nyo. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, text nyo lang po ako sa number na yan. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!